Magandang gabi po mga kapatid. Reflecting on this gospel, so ako may tema ito, may theme. So yung theme natin para sa itong gabi is all about stand and walk in the love of God. Tumayo at lumakat sa pag-ibig ng Diyos. So mga kapatid, yung tanong ko, ito yung may tanong ko. What feelings or thoughts within you when you hear itong gospel? Ano mga damdamin o kaisipan kapag narinig mo ang pagbabasa ng ebanghelyo ngayon? Ako personally, medyo matakot o pagkabalisa. Dahil pagbabasa ngayon ay binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga Galilean na ang dugo ay hinaluan ng dugo ng hain, o ang tungkol sa 18 tao na mamatay dahil nahulog sa kanilang tore malapit sa Siloa. Siguro hindi rin tayo masaya, ako to, dahil binanggit ni Jesus ang kasalanan at pagdurusa. Pero alam mo ba, ang mga kwento o pangyayari ng kamatayan, pagdurusa at kasalanan ay kadalasang nagdudulot sa ating nagtakot o pag-aalala dahil maaaring hindi tayo handa, hindi tayo ready, or we are not used to it. So kaya nga mga kapatid, bilang mga tao na laging nagpapapanggap, lahat tayo ay tiyak na may kahinaan, nakaranas na mga karanasang mahulog sa kasalanan, kabiguan, o mga karanasan din kung saan umaasa lamang tayo sa sarili nating panig ng tao ng kapapalayo sa atin sa Diyos, o patuloy na nagpapatuloy sa pagiging matuwid sa sarili. Sa pagkikinig ng pababasa ngayon ng Ebanghelyo, nais ng Panginoon Jesus na anyayahan tayo na tumayo at sumulong sa ating buhay sa pag-ibig ng Diyos. So ibig sabihin, patuloy natin buksan ang ating mga puso. Kaya nga, kung habulin at aasa lamang tayo sa ating sariling lakas, hindi tayo mabubuhay o makapatuloy sa isang sitwasyon ng kahinaan at kasalanan. Gayunpaman, ang Panginoon Jesus sa kanyang mapagmamahal, puno ng pasensya, ay nakaanya sa atin na magsisisi. Ang paaya sa pagsisisi ay paraan ng Diyos upang ipakita sa atin na ating Diyos ay isang Diyos na may mahabang pagtitiis, mahabagin at puno ng awa. Ang ating Diyos ay isang Diyos na laging gustong batiin tayo sa ugali ng isang ama o ina na tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak. So ang talinghangang ito ay sinabi ng Panginoon Jesus upang gisingin at punahin ang saloobin ng mga Hudyo kapwa naninirahan sa Galilea at Jerusalem. Ang problema ito sa Galilea ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang pagkaroon ng kawalan ng hustisya sa lipunan na nalalong ng tulog sa mga mahirap sa isang sulok. Ang problema ng mga taga-Jerusalem ay ang kanilang mga Diyos, ngunit mayabang ng saloobin. Pakiramdam na panatag, gustong kontrolin ang Diyos. Ito yung problema kay Jerusalem, taga-Jerusalem. So ang dalawang lugar na ito, Galilea at Jerusalem, ay sumasagisang sa dalawang uri ng kasalanan ng kailangang iwasan. Ito ay una, pagkabit sa kayamanan upang makalimutan mo ang iba. Ang kasalanan ng mga Galilea. Yung pangalawa, ang saloobin ng pakiramdam ng ikaw ay isa ng matuwid ng tao upang ikaw ay kumilos ng paimabaw at maging laban kay Jesus
bilang sariling sugo ng Diyos. Ito ang kasalanan ng mga taga-Jerusalem. Pero yung tanong sa akin, kumusta naman ang iyong buhay kamakailan? Paggawa ng higit na mabuti o pagkakasala? Kaya nga, habang tayo ay binibigyan para ng pagkakataong namumuhay ng Diyos, let us realize and regret our mistakes, then repent and build an intention to live better life, so that our lives will bear fruit as blessings for our families and others. Upang ang ating buhay ay maging isang papapala para sa ating pamilya at sa iba. Matututo tayo mula sa hardinero na tumingin sa kanyang puno ng igos ng may pag-asa. Hindi niya ito pinutol, ngunit binigyan ito ang isa pang taon. Nais ng Diyos na mabuhay tayo ng maligaya at maging kapaki-pakinabang sa iba. Siguro, madalas nating sabihin, ako ay isang makasalanan at hindi karapat-dapat na maglingkod sa iba. Pero, nais ng Diyos na tayo ay magsisi. Pabalik tayo sa Kanya. Hope in Him, trust Him, and let Him become our primary source in our life. Ibig sabihin na tayo ay binibigyan na biyaya upang mapabuti ang ating buhay sa pamamagitan ng pagtalingkod sa dating pamumuhay at pamumuhay bilang taon ayon sa dignidad na tayo ay nilikha. So let us continue to stand and walk in the love of the Lord Jesus. We increasingly focus on positive hopes in our lives. Yung positive lang. Increasingly enthusiastic and joyful, growing every day in faith, hope, and love, like our perfect Father in heaven. So that our lives can be more of blessing to ourselves, to our families, our church, and our fellow human beings. Patuloy tayong manindigan at lumakat sa pag-ibig ng Panginoon Hesus. Lalo tayong tumutok sa positibong pag-asa sa ating buhay, maging mas masigasing at masaya na lumago araw-araw sa pamamalataya, pag-asa at pagmamahal tulad ng Diyos ng ating Ama na perpekto. Upang ang ating buhay ay lalong maging biyaya sa ating sarili, sa ating pamilya, sa simbahan, at sa ating kapwa. So, sama-sama tayong humingin ng biyaya ng Diyos upang tayong lahat ay suportahan sa panalangin, aliwin at palakasin ang bawat isa. Hayaan ang sagradong puso ni Jesus na laging pumunaan ang ating buhay, lalong gumagabay sa ating buhay kahit kailan at saan man. Good luck sa inyong trabaho ngayon. Pagpalain kang ng Panginoon Hesus Kristo. Maraming salamat and may God bless us all.